So in the kingdom of God, reality and perceptions are reversed. Sa kaharian po ng Diyos, baliktad po. At ang lumang pananaw natin ngayon, kapag pinasukan na po ng Ebanghelyo, babaliktad ang ating pananaw. Halimbawa, sa ating pagbasa ngayon. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, kung gusto mong makita o mahanap ang buhay mo, dapat mawala ito sa iyo. Dahil the more nating pinanghahawakan ng ating buhay, obsess and we really hold on tight with our life, the more ito mawawala sa atin. The more we hold on too tight of our lives, the more it will die or disappear in us. Parati po nating sinasabi, pagod na ako. Ubos na ako. Baka sinyalis po yun na nawawala na sa atin yung buhay natin. Bakit? Kasi baka ibinibigay na natin sa iba. Because in order for us to find our life, we need to lose it. Kung gusto nating makita ang ating buhay, dapat mawala ito sa atin. But not in a way na kukunin natin ang buhay natin sa ating mga sarili o ilalagay natin sa ating mga palad ang buhay natin. Sa paanong paraan mawawala ang buhay natin? Sa pamamagitan ng image ng multiplication of bread. Hahati-hatiin ito at ipamimigay sa iba. If we are serious of the Christian life, ang mangyayari po talaga, circumstances, people, events will break us like bread, and it will be given to people. Mahahati po talaga tayo, katulad ng tinapay, at mabibigay sa iba. And only then, we will be able to see life. Sinasabi natin, our little death. I constantly remind the brothers in formation, yung mga gustong magpari. Ano sabi ko sa kanila? The path of the consecrated life and of priesthood involves daily death. Ang daan patungo sa consecrated life at sa pagpapari ay araw-araw tayong namamatay. And the more that the earlier you are reconciled with that, the sooner you would be able to discover your vocation, your life, the new life that Jesus is offering to you. At bakit ito bumabagal? Kasi nagre-wrestling tayo sa Diyos. We do not want to let go. Why do we not want to let go? Is that better than the one He is promising us that we could receive from Him? The one that we are holding too tight, is that better than the one that Jesus is offering to give? Ang direksyon po ng ating buhay Kristiyano
ay araw-araw na kamatayan ng ating lumang sarili. Pero ang kapalit naman ito ay ang pagkapanganak ng bagong sarili. So sa mga pagkakataon pong napapagod tayo, baka ang ibig pong sabihin nun, napapagod tayo dahil ibinigay natin ang ating sarili sa iba. At tila ba wala nang natira. Magalak ka, kapatid, dahil ang susunod na mangyayari ay pag-usbong ng bagong buhay. Ngunit kung hindi po tayo araw-araw namamatay, wala po tayong mga karanasan na araw-araw tayong namamatay, ibig sabihin po nun, lumang tao pa rin ang nabubuhay sa atin. Hindi ang bagong tao na ipinangako ni Kristo. If we truly want to follow Jesus, we should be willing to embrace daily death. Sa mga pagkakataong ramdam natin na ubos na tayo, yun po ang mga pagkakataon na namamatay ang ating mga sarili. Ngunit hindi po tayo dapat malungkot dahil pinapaalalahanan tayo ng Diyos na may namamatay sa atin, ngunit may nabubuhay naman na bagong buhay. Amen.